Po tayo. Bulay-bulay ng salita ng Lord. So yung ating topic ng sambuan ay hindi ko alam kung meron bang nagigising na leadership anointing sa atin nag-aral natin na parang yung kay Cyrus na ito kahapon na gaano ang Diyos ay napaka-significant sa kamay niya ang isang leader, kapatid. Kaya yung atin pong topic, yung ating tema na awakening in leadership sa atin, kapatid, ay napaka-importante sa Diyos yan, napaka-big deal sa Diyos yan, kapatid. Imagine mo dito sa kalalagayan ng Israel, he has nowhere to go, yung kanyang bayan ay kung sino-sinong propeta ang nire-raise niya para magsalita, para gamitin kasangkapanin para dito sa kanyang bayan. Pinapatay lamang itong mga Israelites na ito, binabato, kung ano-anong ginagawa. Hanggang sa wala na siyang makita pa na pwede niya magamit to lead, to affect ng kanyang mga purposes dito sa kanyang bayan. And he had to call Nebuchadnezzar. Imagine mo, gaano ka offensive sa Diyos yun. Mga kapatid, gaano yun ka sa Panginoon na He has to use someone who does not fear Him. A person who does not fear Him. Kaya lang, andito yung leadership quality na kailangan niya. And then later, itong si Cyrus, ginamit niya na rin para dito sa kanyang bayan, dahil nga dito mismo sa Israel, ay kahit yung kanilang mga leader, yung priest nila, nagpasimuno sa pagkakasala, yung kanilang pinaka-leader, yung kanilang mga hari, kapatid. So, ang nangyari sa Diyos ay kailangan niyang gumamit ng mga tao na hindi siya kinikilala bilang Diyos para lamang magkaroon siya, para lang makakilos siya, makagalaw siya dun sa kanyang bayan. May affect niya yung kanyang purpose and plano, kapatid. Pag-isipan po yan, gaano ka-importante sa Diyos ang leader, kapatid. And tayo ay kinakausap ng Panginoon na kinakailangan kong mag-step up, kinakailangan kong maging useful sa kamay ng Panginoong Diyos. Ano man ang level, saan man ako umpisahan ng Panginoong Diyos na gamitin, saan man ako umpisahan ng Diyos na maging pakinabang sa kanyang mga kamay. Kapatid, please po, I pray po na we have ears na given to God para, Lord, akin to itong topic na ito ng pag-umpisa natin ng topic ng June ay pinangkin na Lord, pakikinggan ko po kayo dito. Ano po ba yung sasabihin niyo sa akin tungkol sa pagiging leader, ganun mga kapatid, Kasi napaka-importante po sa Panginoong Diyos yung leader. So, Exodus, chapter 14, 7 to 14. Ito ay, alam natin ng Exodus, ito ay kanilang paglalakbay, yung bayan ng Diyos, inalis niya sa Egypt, nilabas niya sa Egypt, ilalagay niya doon sa kanyang lugar na ipinangako niya ang pagdadalhan niya sa mga ito, And here we go, with many stories, event ng greatness, faithfulness ng Diyos sa kanyang bayan. So, 7:14 ng Exodus 14, it took 600 of the best chariots and all the other chariots of Egypt, with officers in charge of each one. The Lord made the heart of Pharaoh, king of Egypt, stubborn, and he defiantly pursued the Israelites as they were leaving. The Egyptians pursued them, all the chariot horses of Pharaoh, along with his horsemen and army, and they overtook them camped by the sea near Pi-Hahiroth in front of Baal-Zephon. As Pharaoh approached, the Israelis looked up
And there were the Egyptians, bearing down on them. Extremely frightened, the Israelites cried out to the Lord. They also told Moses, was it because there were no graves in Egypt that you took us out to die in the desert? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Is this not what we told you in Egypt when you said, leave us alone and let us serve the Egyptians? Moses told the people, don't be afraid. Stand still and watch how the Lord will deliver you today, because you will never again see the Egyptians whom you're looking at today. The Lord will fight for you while you keep still. Pagpalain po ng Panginoon Diyos ang pagkabasa po ng mga talata na ito, no? And kagaya po nung ating sinasabi no na yung kahalagahan po, yung significance ng isang leader ay paunawa niya po sa atin. Kausapin niya po tayo, no, paintindi niya po sa atin. Kung ako man ay isang tao nasa ilalim ng isang leader, o ako man ngayon ay nire-raise ng Diyos, nilalagyan ng Diyos ng passion, ng desire sa aking puso na mag-rise up, maging leader, na kapatid. Amen. And amen. Everybody says amen. No, na sa ating desire, ating panalangin na kausapin tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng mga talata na ito. Tipaunawa sa atin itong ating pinag-uusapan, itong ating title ngayong mga ganito, Significance of a Leader, mga kapatid. No? So, unang talata ang makikita natin no, ay mula sa verse 7 hanggang 9. No? Mga kapatid, ito ang unang leader, kapatid. Ito ang unang makikita natin na significance ng isang leader. Kapatid, titigang mabuti, basahing mabuti. He took 600 of the best chariots and all the other chariots of Egypt with officers in charge each one. The Lord made the heart of Pharaoh, king of Egypt, stubborn, and he defiantly pursued the Israelites as they were leaving. The Egyptians pursued them, all the chariot horses of Pharaoh, along with his horsemen and army, and they overtook them, camped by the sea near Pi Hahiroth in front of Baal Zipon. Yan po ang unang leader. Ang unang leader na makikita natin dyan ay itong Paraon, kapatid. No? Ang leader, kapatid, ang reason ng rise or fall ng kanyang people. No? Ang leader, ang reason ng rise or fall ng many people. Ano? Ako, nung binabasa ko, sabi ko, kawawa talaga mga Egyptian. Ano? Yung leader nila ay tinuring ng Diyos na kaaway niya. No? At ang ikapagpapala ng Egypt ay nakasalalay sa kung anong ginagawa ng Diyos dito sa kanilang leader, sa kanilang Paraon. Ang ginawa ng Diyos, pinatigas ng Diyos ang puso ng kanilang leader. Ano? Sasabihin po ng mga Egyptian, paano na po kami, Panginoong Diyos? O kung mayroong Egyptian doon ano, na nabahaginan ng Israelites na ipakilala ang Diyos, sabi po ng Egyptian na ito, na nakilala niya ang Diyos ng Israel, Lord, bakit mo po ginagawa sa leader namin yan? Hindi niyo po ba alam na maaapektuhan po kaming mga Egyptian? Kahit po yung kaligtasan naming mga Egyptian, Panginoon, sa kasalalay po sa ginagawa niyo sa leader namin. No, gaganon po yung mga Egyptian na yun. No, kapatid, no. Ako nung binabasa ko, kawawa mga Egyptian. No. Dahil sa kanilang Paraon, kapatid, nung ginagawa ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa Egypt ay yung ginagawa niya sa kanilang leader. Amen. But so napaka-significant ng isang leader. Pag ang leader ay tinuring ng Diyos na kaaway niya, kawawa yung mga tao na sa likod niya. Kawawa yung taong pinailalim ng Diyos dun sa leader na yon. No? O hindi, sabihin natin, baliktad natin, hindi ang Diyos nagtuturing sa Paraon na kaaway niya, kundi yung Paraon na tinuturing niya ang Diyos na kaaway niya. No? Yung leader, tinuturing niya ang Diyos na kaaway niya. No? O di kawawa yung mga tao nasa likod niya, ipinailalim ng Diyos, iniasa ng Diyos sa ilalim niya, sa likod niya. No, itong leader na to ay nag-uugaling kaaway ng Diyos, kumikilos na laban sa plano ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na ayaw ng Diyos. Ay yung mga tao nasa likod niya, mainasa ng Diyos, ang Diyos sa likod niya, sa mga kamay niya, iniasa ng Diyos yung ipagpapala ng mga tao na yun. Yung paglago ng mga tao na ito, no? Yung pag-rise ng mga tao na ito para maging useful sa Panginoong Diyos,
mapalapit sa Panginoong Diyos, makilala ang Panginoong Diyos, lumalim ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, isinailalim niya sa kapangyarihan ng tao na ito, kapatid. Itong tao na ito, galit sa Diyos. Itong tao na ito ayaw mamuhay na sumusunod sa Diyos. No? Kawawa yung mga tao na sa likod niya. Mapapahamak yung mga tao na sa likod niya. Kapatid, gets? Kapatid, kung ikaw ngayon ay isang leader, kapatid, ano? O kung ikaw ay, kung tayo ay kinakausap ng Diyos, ano, sa buwan na to na kinakausap tayo ng Panginoon Diyos, at alam natin kinakanti ng Diyos yung puso natin, nihipo ng Diyos yung puso natin, sinasabihan tayo ng Panginoong Diyos, anak, may mga tao kung inaasa sa likod mo, no? May mga tao ko na pagpapalain ko, paiibigin ko sa akin, palalaguin ko ang kanilang relasyon sa akin sa pamamagitan mo. No? At ikaw naman ay isang ordinaryo pa lamang, isang ordinaryo pa lamang na mananampalataya. Pinakatok pa lamang ng Diyos ang puso mo at sasabihin mo na kaagad sa Diyos, Ama, hindi po pwede, Panginoong Diyos. Ako po'y walang alam. Ako po'y hindi karapat-dapat. Ako po ay, hindi po, pasensya na po, Panginoong Diyos. Sabihin na, paano yung mga taong nilalagay ko sa ilalim mo? No? Ganun po ka-importante ang leader. Kagaya po nitong mga paraon. Alam, pag tinignan mo yung paraon, nakapangilabot kasi isang buong bansa ang pinahamak sa pamamagitan ng kanyang buhay. No? Imagine mo na lang yung 10 plague na pinadaan ng Diyos sa Egypt. Kung si Moises pa lang, pagbalik ni Moises doon, kinausap siya, alam ko, Moises, sinasamahan ka talaga ng Diyos eh. No? Sabi ka ng paraon, alam mo, Moises, sinasamahan ka talaga ng Diyos eh. Kasi umpisa pa lang, dapat namatay ka na, niligtas ka ng kapatid ko. Di ba? Kapatid ng paraon yung ewan ko, ito pa ba yung kapatid na yun? Ito pa yun. No? Niligtas ka ng kapatid ko. At alam ko, plano ng Diyos yun. At in fact, sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos na yun, nakilala ko siya. Kaya ang buong Egypt ay pinailalim ko sa kanyang kapangyarihan. Pagka gano'n, buong Egypt ay naligtas. Kung gano'n ang naging resulta, kung gano'n naging kalambot ang kanyang puso. Importante, sobrang importante. Kaya kapatid, yung topic natin ng buwan na to, napaka-importante. Maybe for a single person sa Mandaluyong IRM, baka mayroong isang tao sa Mandaluyong IRM, na kinakausap ng Diyos, Ang maganda lang doon, kung ikaw ay malagay sa kalalagayan ni Moses, sa halip na malagay ka sa kalalagayan ni Paraon, parehas pong leader tong dalawang to. Si Moses leader, si Paraon ay leader. Magkaiba lang ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi po dahil sa yun ang gusto ng Diyos. Kundi yung epekto ng salita ng Diyos, yung epekto ng kapangyarihan ng Diyos, yung epekto ng gawa ng Diyos kay Moses at saka kay Paraon magkaiba. Sabi ko sa atin, binabag ko sa atin, ang salita ng Diyos, kapatid, dalawa epekto sa atin, Either pinalalambot ang puso mo, dinudurog ang puso mo, o pinatitigas ang puso mo. May utos pong gano'n na Diyos. Mangaral kayo, patigasin niyo ang puso ng mga tao niyan. Kaya si pagsisi at magbalik loob sa akin, ipatawad ko pang kalang mga pagkakasala. May gano'n po ang Diyos. So, doon sa dalawa, si Paraon at saka si Moises, parehas pong salita. Naririnig nila salita ng Diyos. Nakikita nila kapangyarihan ng Diyos. Anong epekto? Ano ba significance ng pastor kung ganun? Abay, isang bansa lang naman, buong Egypt lang naman ang napahamak. Samantala, kay Moses, isang buong bansa ang naligtas. Sa buong bansa ang nakalabas sa Egypt. Nakaranas ng kadakilaan ng Diyos. Nakaranas ng pagpapala ng Panginoon Diyos. May nag-ugali pa nga, 20 years old pataas, nag-ugali din na kagaya nung naapektuhan pa rin ng leadership ng Paraon. So imagine mo sa epekto ng leadership na kahit na mga lumabas na ng Egypt, dala-dala pa rin yung utak nung Paraon eh. Epekte pa rin. Sarap doon sa Paraon eh. Sarap doon sa Egypt. Gumaganoon pa rin eh. Kapatid, gets ba?
Kaya sabi natin sa sarili natin yan, ay, kung ako'y kinakausap ng Diyos, kung ako ay nire-raise ng Diyos na maging leader, no, I have to be good. I have to respond good. I have to listen good. No, kasi bakit po? Bakit po? May mga tao po, kahit na hindi ganun karami, kahit na isang tao lang inasa ng Diyos sa likod ko eh. Importante pa rin sa kanya yun, isang kaluluwa na ilagay niya sa ilalim ng aking mga kamay. Eh pagka nakita niya, kaya niya magtiwala sa akin ng isang tao, then alam niya, kaya niya akong pagtiwala ng 10 tao. Men, ganun po ka-importante ang leader. Bakit? Ano kapatid? Bakit? Yung ikapagpapala, kakapahamak, ikasusumpa ng mga taong iniasa ng Diyos sa atin, nakasalalay sa kung paano tayo, anong klaseng leader tayo, paano tayo tumutugon sa Diyos. No? Sino po yung pastor? Tingnan natin sa talata na yan. Si Paraon pa yung kapatid. Ano? O kahit si Moises, ano? Kapatid. Si Moises nga, ano, nagkamali din isang beses eh. Kinapahamak din niya, no? So hindi lang tao eh. Kung hindi mo na sinasalang-alang yung tao, sarili mo na eh. Ano? May Paraon dito, napahamak din. Amen? Pangalawa, bakit napaka-importante ng leader, ano kapatid? Ito, verse 10. No? Verse 10. As Pharaoh approached, the Israelites looked up and there were the Egyptians bearing down on them, extremely frightened. Ano? Extremely frightened. The Israelites cried out to the Lord. They also told Moses, was it because there were no graves in Egypt that you took us out to die in the desert? What have you done to us, bringing us out of Egypt? Is this not what we told you in Egypt when we said, leave us alone and let us serve the Egyptian? Indeed, it would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the desert. Now, ngayon ito ang leader. Si leader, tingnan mo si leader. Moses told the people, don't be afraid. Stand still and watch how the Lord will deliver you today. Because you will never again see the Egyptians whom you're looking at today. The Lord will fight for you when you keep still. Sabi ng isang tapat na Egyptian. Sabi ng isang Israeli na naniniwala kay Moses. Sabi niya, oh, salamat po, Moses. Salamat po na nandyan ka. Ano na lang ang gagawin namin, Moses, kung wala ka? Ano na lang, mabuti na lang, takot na po kami. Hindi na po namin alam kung anong gagawin. Nung marinig po namin yung sinabi mo, narinig ko po yung sinabi mo, gumaan po ang loob ko. Salamat na ikaw, kahit kami wala na, pinanghinaan na po kami ng loob. Ikaw ay nagpapakatatag. Sabihin ng isang Israeli na naniniwala kay Moses. Kapatid. No? Alam niyo ba yun, kapatid? Gaano ka-importante ang leader? Yung lahat ng Israelis gusto nang bumalik sa Egypt. Ano? Merong isang Moises na tumayo, sabi niya, huwag kayong matakot. No, alam natin ang gagawin natin. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Ililigtas tayo ng Diyos. Itong isang leader na ito, nag-iisa na lang siya na nandoon. Lahat ay takot na, lahat ay gusto nang bumalik. Buti na lang may isang leader tumayo. Sabi niya, huwag kayong matakot. No? Ano ba yan? Kapatid, ito yung point. Kapatid, your faith, sometimes, your faith is all that the people needed. No? Halimbawa, ano kapatid, ang Mandaluyong IRM, wala na, gusto na maghiwalay. No? Parang dati yata ewan ko kung nakarating pa sa ganun to, no? No? In fact, alam niyo, ang national, gumibap na sa, may point na gumibap ng national sa Mandaluyong IRM eh. Ang national, no? Sabi sa akin, isama mo na yan sa punta. No? No, makausapin niyo ang punta IRM. Doon na kayo mag-church, no? Doon na kayo sumama, may building na yon, no? Nung problema kayo sa rental ninyo, hindi niyo na kaya upahan yan, no? Kakautang-utang na kayo, natalbugan kayo ng maraming cheque, no? Sumama na kayo sa punta, no? Punta IRM. Malapit lang naman doon nun, no? But, kung walang tumayo, no? Kung walang sabi, hindi pwede, no? Malibang gagawin mo ako pastor ng punta. Alam nyo, give up na. May isang tumayo sa inyo. Hindi pa pwede.
Magsasama-sama kami kahit 5 lang kami doon. No, magtutulong-tulong kami kahit magkano yung rintahan, upahan na ang pipilitin namin, sisikapin namin makaupa kami. Minsan, kapatid, minsan, may isang kailangan lang ng mga tao na mag-rise, cell group mo, maghiwalay na tayo, wala naman nangyayari sa cell group natin, o mayroon na yung isang leader niyo, disheartened na, o mayroon na isang, hey, please naman, huwag naman, saya ng grupo natin, may isang tatayo. Minsan kailangan lang pala yung pananampalataya na yun, kapatid. Yes, kapatid, gano'n ka-importante ang leader? Baka ikaw lang ang kailangan parang mandalo yung IRM ay umalagwa. Panguli, kapatid, panguli. Minsan, yung pananampalataya niya na yun, itong leader na ito, yun lang din ang kailangan ng Diyos. Dalawa yan, minsan yung pananampalataya niya, yun ang kailangan lang ng mga tao. Pangalawa, yung pananampalataya ng leader na ito, yun lang ang kailangan ng Diyos. His faith is all that God needed. Wala na, give up na, babalik na yung mga Israelites Sabi ng Diyos sa verse 15, kung alam niyo yung verse 15 niya, sabi ng Panginoon, ba't ka nag-iiyak sa akin? Ba't iniiyak mo? Tumayo ka na at punahan mo yung tumawid ka na, itaas mo yung staff mo sa tapat ng tubig at tumawid na kayo sa tubig. Sabi ng Diyos, wala na, bumigay na lahat. Tapos sabi ng Diyos kay Moses, dapat pati ikaw naman, pati ba naman ikaw, wala ka na rin pananampalataya. Kapatid, gaano ka-importante sa eksena na ito yung isang leader, sa mga Egyptians at sa mga Israelites, parehas po may leader sa kanila na asahan, naasahan ng Diyos. Yung Egyptians, yung leader nila, ikinapahamak nila. Sa mga Israelites, yung leader nila, kinailangan nila at kinailangan ng Diyos. Amen. Kapatid, baka may taong nangangailangan sa iyo, ngayon napapahamak na, baka may tao na ngayon ay nanghihina ng pananampalataya kasi ang tinitingnan niyang pananampalataya ay pananampalataya mo. Nakita niya, bumabalentong yung pananampalataya mo. Lalo na yung pananampalataya niya. At ang Diyos, yun din ang sinisilip ng Diyos, yung pananampalataya mo. Bakit? Para makagawa siya doon sa tao na iniasa niya sa iyo, tinitingnan niya yung pananampalataya mo. Pati ikaw, bumabalentong, sabi ng Diyos Tumindig ka nga, iyak ka ng iyak. Yung mga bayan mo, umiiyak, pati ikaw iyak ka ng iyak, sabi ng Diyos kay Moises. Tumindig ka, gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo. Sabi ng Panginoon sa kanya. Itapat mo itaas mo yung kamay mo, tapat mo yung tungkod mo sa dagat, sabi ng Panginoon. Amen at amen. I pray po, ay merong kinatok ng Diyos sa ating puso.